Aray ko, masakit yun ha. Aray ko naman, aray. Yo, yo, yo. What's up again mga Lodi? I'm back. Namiss nyo na naman ba ako? Sa tingin ko, hindi. Well, ang topic natin ngayon ay kung ano ang mangyayari kay Sakuragi pagkalipas ng 2 taon. Kung ano ang mga posibleng mangyari sa kanya. So, sa unang taon ni Sakuragi, nung unang-una pa lang, nakilala siya sa pagiging banban. For short, bulok siya maglaro. Ayaw, di ma. Pero sa katagalan, dito siya nakilala sa pagiging isang malakas na rebounder. So, kinatakutan siya pagdating sa rebound. At nagawa pa nilang makapasok sa Inter-High. At doon, nailang paso pa nila ang number 1 team, ang team ng Sano. At kahit na hindi sila nag-champion doon, at nalaglag sila sa top 8, ay ayos lang dahil natupad ni Sakuragi ang matagal ng pangarap ni Akagi na makapaglaro sa Inter-High. Ngayon, after ng event na yon, dito na papasok ang mabigat na sitwasyon. Kasi sa susunod na taon, mawawala na dito si Akagi at si Kogore. So, sino-sino na lang ang mga matitira. So, bali, ngayong wala na yung dalawa, ang susunod na captain ng Shohoku ay si Miyagi na. Bali, siya na ang papalit kay Akagi. At ito namang si Rukawa ay magiging 50-50 na ang chance na maglaro sa Shohoku dahil gaya nga nung sa original story ay kinuha siya ng Team Japan. So wala kasiguruhan kung maglalaro uli siya sa Shohoku or sa Team Japan na. At ito namang si Mitsui ay mag-e-extend pa ng laro dahil nga matagal siyang nawala eh. Pero kung tutuusin, pwede na rin siyang umalis pero hindi siya pumayag dahil nga tawag dito, matagal siyang nawala. Gusto niyang sulitin yung paglalaro ng basketball. So mag-e-extend pa siya rito. So bali sa susunod na taon, ang magiging lineup dito ng Shohoku ay sina Sakuragi, Miyagi, at si Mitsui. So bali yung dalawang player na idadagdag ay posibleng si Kakuta at si Shusaki. So bali sa tingin ko, okay pa rin yung lineup na ito. Solid pa rin kahit papano. So may laban pa rin sila sa ibang team. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Anong bola? Sapakin kita dyan eh. Sige nga, subukan mo. Ngayong wala na si Akagi, so mabigat na ang papasanin dito ni Sakuragi dahil siya na ang magiging center ng Shohoku. Pero ayos pa rin yun kasi sa tingin ko, hindi naman gano'ng mahihirapan si Sakuragi dahil marunong na siyang tumira. So marunong siya sa jump shot. At kung mahihirapan siya, nandun pa naman si Mitsui para tumira ng tres. So bali sa part na ito, makakapasok pa rin ang Shohoku sa top 4 sa distrito nila. Kasi yung ibang team, mawawalan din ng mga malalakas na player. Kagaya na lang ng Sakainan dahil ang matitira na lang sa Sakainan ay si Jin, si Muto at si Kyota. Bali silang tatlo na lang ang matitira sa Sakainan. Wala na rin doon si Maki, Takasago at si Miyamasu. At kung dadako naman tayo dito sa Ryonan, ang matitirang player naman dito ay si Sendo at si Fukuda. So bali si Hikuichi, baka maglalaro na rin siya sa part na to. At kung dadako naman tayo dito sa Shoyo, sa nakikita ko, malaki ang ihihina ng team na ito. Kasi ang buong first 5 ng Shoyo ay mga senior. So sa nakikita ko, ang matitira na lang dito ay si Tako Ito. So solo na lang siya. So ewan natin kung may dadating na mas malakas para tumulong sa team na to. Sa ikalawang taon ni Sakuragi dito, magiging dominant siya rito. So bali magiging halimaw siya dahil wala na siyang karibal eh. Pagdating sa center, wala na si Usmi, wala na rin si Hanagata, wala na rin si Takasago. So bali wala siyang kalaban na matindi. So solo siya, magiging halimaw talaga siya rito.
Pero kung dadako naman tayo sa ibang team at kung sakaling mag-i-improve ito, ang mga posibleng pwedeng tumapat kay Sakuragi ay sina Naito ng Muradai, si Nango ng Chokubo at si Oda ng Takisono. Kung sakali na mag-improve yung tatlong ito, bali sila ang pwedeng tumapat dito kay Sakuragi. So bali pagdating naman sa ikatlong taon ni Sakuragi at huling taon niya, so bali dito magsasapep talaga ng husto si Sakuragi. So sa nakikita ko magiging masaklap ang mangyayari sa kanya. So mapapaisip kayo kung bakit. Well, I will explain. So bali sa ikalawang taon ni Sakuragi, makikita mo na kasama niya rito si Miyagi at si Mitsui. Pero pagdating niya ng third year o sa ikatlong taon niya, mawawala na rito si Miyagi at si Mitsui. So, ang saklap, di ba? It hurt. Pero yan ang katotohanan. Maiiwan dito si Sakuragi pagdating ng ikatlong taon niya. Bali, solo na lang siya. Pero, dito sa huling taon ni Sakuragi, siya na ang Captain Ball ng Shohoku Team. At curious ba kayo kung sino ang mga pwede pa niyang makasama or maging kakampi na mga malalakas pagdating sa huli niyang laro at taon niya dito sa Shohoku? Well, ito ang mga magiging kakampi ni Sakuragi para sa kanyang huling taon. Si Toki Kuwata, si Satoru Sasauka, at si Kentaro Iishi. Yang tatlong yan kasi kasabayan niya yan eh. Mga senior na rin yan, kagaya ni Sakuragi. At sa panahong ito, hindi na aabot ang Shohoku kahit sa top 4. Dahil sa panahong ito, hindi na solid ang lineup ng Shohoku. Kaya ang mangyayari, baka sa elimination pa lang, malalaglag na sila. At dito na magwawakas ang termino ni Sakuragi. At magre-retiro na siya. Okay guys, yan ang mga nakikita ko mga pwedeng mangyari kay Sakuragi pagkalipas ng 2 taon. At kung may mga nakalimutan ako, pwede kayo mag-comment. Papalo na rin, libre yan mga lord, wala yang bayad. Okay? This is your Pro Chamba, signing off. Aray ko, aray! Abuso ka na! Aray!